Good day everyone. Welcome to Mangaldan National High School and welcome to our guidance office. And good day to our Aralpan teachers who will facilitate this topic. So today we will discuss about school rules and regulations of the Mangaldan National High School. Number 1, rules on attendance. For rules on attendance, we have to complete the number of days set by the DepEd every school year under the school calendar. Same true with the senior high school. We have to complete the number of hours set by subject every semester. So, kailangan kompleto yung attendance natin sa ating mga subjects upang sa ganon, alam natin ang itinuturo ni teacher, alam natin kung ano ang mga assignments natin at kung ano ang mga kailangan nating ipasa sa subject na ito, at syempre magkaroon tayo ng mataas na grade. Para sa ating lunch break, pwedeng magkaroon ng lunch break gate pass ang mga batang malapit lang yung bahay. Mga 300 meters away, 300 meter radius away sa ating school. So kung ikaw ay taga Makayog or taga Salay, malayo na yon para magkaroon ka ng gate pass, yon ay hindi pwede. Okay. So kailangan din natin na hindi tayo nalilate. That is tardiness, no? Kasi kung tayo ay nalilate, nag-start na yung klase, nakapag-start na si teacher na magturo, mawawala din tayo sa discussion. Okay, so kailangan parati tayong maaga, matulog tayo ng maaga para maaga tayong makakapasok ng paaralan. And sa mga nagja-jump over the fence, ito rin ay hindi pwede. Bakit? Pwede kayong maaksidente pag kayo ay dadaan ng over the bakod para makalabas ng school. Sila yung mga nag-i-skip ng klase. Pwede kayong masaktan, pwede kayong mapilay, or pwede ring masira ang ating pader na parating pinapagawa ng ating mga guro, ng ating principal sa paaralan. Number 2, ito naman ay ang prescribed uniform. So, mayroon tayong prescribed uniform. Ito ay yung t-shirt natin na may Mangaldan National High School. Sa mga boys, pwede ang black or dark blue or yung maong pants sa kanilang pambaba. Kasama yung sapatos at bawal yung 6-pocket pants. Bakit bawal? Kasi pwede nating lagyan ng kung ano-anong bagay ang ating mga bulsa. Okay. So, bakit kailangan nating mag-uniform? Kailangan upang makilala tayo na tayo ay estudyante ng Mangaldan National High School. Dahil nga, may mga outsiders na pumapasok, hindi naka-uniform. Minsan, binibigyan din kayo ng pagkakataon na mag-white shirt pagpasok ng paaralan, lalo na kung Friday. So, okay lang yon. Pero huwag naman para-parati. Number 3. Ito naman ay ang pagsuot ng ating official ID pag binigay na ni advisor sa atin pag tayo ay pumapasok na. So, ano ang bawal sa ating ID? Bawal ipahiram, bawal humiram ng ID. Ganon din, bawal yung lalagyan natin ng picture ng artista o picture ng yung jowa or mga stickers ang ating ID. Kung ano yung picture natin, yon ang nakalagay. In case of emergency, kakailanganin yung ID para matukoy ang mga magulang. Kaya yung contact number na ilalagay nyo doon sa guardian or person to contact pagdating ng emergency, sabi niya, dapat tamang number. Number 4,
Ito naman yung prescribed haircut para sa mga boys. 1 inch above the collar line, no? The ear, 1 inch above the ear, 3 inches above the collar line. So, tignan nyo yan ha. Pag kayo ay magpapagupit, tignan nyo yung sukat. No colored hair para sa mga boys and also girls. Yung mga girls, nag-brown hair din sila, pero hindi masyadong light. Okay lang yon. So, no colored hair. Also, earrings. Sa mga babae na ang daming earrings, bawal din. No body piercings and tattoos. Number 5. Huwag natin kunin. So, we have to be honest at all times. Huwag natin kunin pag hindi natin pag-aari. Humingi tayo ng permiso pag gusto nating hiramin ang gamit ng iba. Pag siya ay pumayag, magpasalamat tayo. Pag hindi siya pumayag, hayaan na natin. Okay, so let us be honest at all times. Pang-anim, be courteous at all times. Ito naman yung pagbibigay natin ng respeto sa lahat ng tao. Okay? From the principal to our teachers, sa ating guard, sa ating janitor, sa ating schoolmates, at sa ating mga classmates. Ganon din sa ating mga magulang at mga kapatid, marunong tayong magbigay ng respeto sa kanila. Dahil lahat ng tao nangangailangan ng respeto. Number 7, no to smoking, gambling, drinking liquor, reading and watching pornographic materials, no to possessing and selling of prohibited drugs. So, bawal ang smoking, no, at vaping. Kasama ang vaping dito. Ito ay ipapaliwanag din sa atin ng ating schoolers ang epekto ng smoking at vaping sa ating katawan. So, parati nating tatandaan ang sugal, ang alak, ang pornographic materials, ang drugs ay bawal sa Mangaldan National High School. Okay? Number 8, no to bullying. So, huwag tayong manakit ng ating kapwa. Mayroong mga paraan para tayo ay makasakit ng ating kapwa. Una, physical. Paano yung physical? Ito yung sipa, suntok, boxing, sabunot, kalmot. Okay? Na ginagawa ng mga bata or ng mga tao, ng ibang tao sa iba. Yan ay physical. Pangalawa, verbal. Ito namang verbal, ito yung mga inaaway natin ang ating kaklase at pinagsasabihan ng mga salitang masasakit, minsan minumura natin. Okay, so yan ay bawal. At pangatlo, yung psychological or emotional. Ito yung sinisira natin yung gamit ng ating kaklase or sinusunog natin o kaya nilalagay natin na hindi na niya mahanap. Tinatago natin ang kanyang gamit. Okay. Isa pang paraan, yung sinisiklod natin siya, out of place. Hindi natin siya sinasama sa grupo natin. So, yan ay emotional or psychological. Then, mayroon pa tayong isa. Ito ay ang cyberbullying. Ano ang cyber? Ito ay paninira natin sa ating kaklase pag doon sa social media. Magpo-post tayo ng messages na nakakasakit sa damdamin ng iba. So, yun yung tinatawag nating cyber. Okay? So, number 9, no to immorality, acts of lasciviousness, sexual harassment, and other forms of sexual transgressions. Okay? May mga kabataan na minsan nambabastos ng kanilang kaklase tulad ng pambubuso,
panghihipo, panghahablot ng damit, or panananching. Huwag nating gagawin to sa ating kapwa dahil ito ay masama. Okay? At kung sakali, ikaw ay isang biktima ng ganitong mga sexual harassment or sexual transgressions, isumbong mo agad sa iyong teacher, sa iyong advisor, at isumbong mo din sa iyong magulang para ma-stop din ito. Tulad ng pananakit ng kapwa, isumbong natin agad sa ating magulang at sa ating advisor para ito ay matugunan. Okay? At ma-stop. Number 10. Bawal ang mag-join, not joining organizations not approved by the school and the DepEd. So, huwag tayong sumali sa mga gang, tulad ng geng-geng o kaya OG. Okay? At bawal din na mag-form tayo ng gang. Okay? Ang mga gang na ito, hihilain ka para hindi na pumasok. Hihilain ka para gumawa ng masama tulad ng pananambang, tulad ng pakikipag-away sa iba. Ikaw ay may malakas na loob pag miyembro ka ng isang gang na manakit ng iyong kapwa dahil mayroon kang backup. Parang mayroon kang ipinagmamalaki na kasama. Kaya bawal ang sumali o mag-form ng gang. Number 11, no to vandalism. So, huwag tayong magsulat sa ating dingding, sa ating armchair, sa tables, sa toilet walls, sa blackboards, no? Kung hindi tayo tinawag ni teacher na magsulat sa blackboard, huwag tayong magsusulat. Okay. Sa mga dingding, huwag nating sirain ang ating paaralan. I-take care natin ito, alagaan natin, ituring nating pag-aari ang ating paaralan. Para sa ganon, hindi tayo magsulat-sulat kung saan dahil tinipintahan po ang ating paaralan parati para maganda ang iyong place na pag-aaralan. Okay. Number 12, abiding by the rules on proper garbage or trash disposal, anti-littering campaign. So, kung tayo ay may basura, ilagay natin sa bulsa o sa bag pansamantala. Huwag natin itong basta tapon dito, tapon doon, para hindi magkalat, no? At hindi maging marumi ang environment ng ating paaralan. Gusto niyo bang mag-aral sa maruming lugar? Siyempre hindi, di ba? Kaya ilagay muna natin sa ating bag, sa ating bulsa hanggang makahanap tayo ng lugar o ng waste basket o waste can para mapaglagyan ng ating basura. Ganon din, tumulong tayo para ang ating tubig, ilaw, ang ating resources ay hindi masayang. Kung nakakita ka ng room na nakabukas ang ilaw at ventilador, walang gumagamit, paki-off. Okay? Kung nakakita ka ng tubig, ng gripo na naka-on, walang gumagamit, paki-off. Ganun din. Pag ikaw ay nakakita ng tubo na mayroong tagas, i-report mo agad sa ating janitors, no? Sabihin sa janitor, may tumatagas na tubo. Para sa ganon, makatulong tayo upang ma-save natin ang tubig. Okay? Next. Number 13, no to forging or tampering with school records or transfer forms, and no to cheating. So, kung ano yung nakikita natin na laman o grade natin sa ating card, huwag nating papalitan. Yung 75, huwag mong gawing 85. Okay, kung ano yan nang doon, yun. At kung sino ang pipirma, dapat
siya, hindi ikaw. Huwag mong ipirma yung para sa magulang mo, kundi kung sino ang nandun, kung sino ang nandun na nakasulat, siya ang pipirma. At no to cheating. So, may mga kabataan na hindi mag-aaral, kundi nag-cheat na lang. Dinadagdagan ang kanilang score o kaya mayroon silang kodigo pag may exam. Okay? Kung mababang nakuha mo ngayon, pwede mo itong dagdagan next time. Mag-aral ka lang, dagdagan lang ang pag-aaral mo. Okay. Number 14. Ito yung last. Yung ating cellphone. Using our gadgets responsibly. So, kung tayo ay may cellphone, pag naka-off dapat ito pag si teacher ay nagtuturo. No? Dahil sayang naman yung mapag-aaralan mo habang ginagamit mo ang cellphone mo at nagtuturo si teacher. So, i-confiscate yan ni teacher pag nahuli ka na nagte-text or nagme-message doon sa iyong cellphone habang siya ay nagtuturo. Yan ay hindi pwede. So, ano pa ang bawal sa cellphone? Huwag nating ipahiram or huwag tayong humiram ng cellphone. Dahil pag ito ay nawala, dahil kung sino-sino ang humiram ng cellphone na ito, baka mawala ang cellphone. Okay. So, yon ang ating mga school rules. Dagdag ko lang pala, bawal ding magdala ng deadly weapon. No? Tulad ng kutsilyo, ice pick, ano pa, yung mga taribuko, yung mga pwedeng makasakit, makapatay sa ating kapwa, yan ay bawal dalhin sa ating paaralan. Okay. So, bilang mag-aaral ng Mangaldan National High School, hindi ka lang marunong pag ikaw ay nakatapos o gumraduate sa Mangaldan National High School, kundi ikaw din ay may magandang pag-uugali dahil marunong kang sumunod sa batas ng paaralan at magiging marunong ka ding tumupad o sumunod sa batas ng ating bansa. Maraming salamat. Ito si Maria Amor Vena Biagtan, isa sa inyong mga guidance counselors. Ang kasama ko dito ay si Madam Menes de Guia, isa sa ating mga guidance counselors din, at si Madam V. de Guzman, ang aming admin assistant. At nagpapasalamat din ako kay Madam Tina Santos dahil siya ay tumutulong sa amin para sa aming presentation ngayon. Thank you!